Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Daxy mula sa probinsya ng Leyte at subscriber ng Papa Dudut YouTube channel since 2023. Sumulat ako sa inyong programa para magbahagi din ng aking totoong istorya ng kababalaghan. Pagpasensyahan niyo na kung hindi ako magaling magkwento, pero gagawin ko naman ng lahat para maintindihan ninyo ang aking ibabahagi sa inyo. Hindi ko po kayo pipilitin na maniwala kayo sa ikikwento ko at alam ko naman ang iba ay naniniwala lamang sa mga lamang lupa tulad ng kapre, nuno at sa mga engkanto. Pero true to life po talaga itong istorya ko. At yun nga, hindi ko naman po alam na may mga elemento palang naninirahan sa bahay na tinitirahan namin. Papa Dudut, hindi naman sa pagmamayabang, pero madami na ring nagsasabi na maganda daw ako kaya lapitin talaga ako ng mga lalaki. Kahit nga tomboy, nagkakagusto at nagtatangkang manligaw sa akin. Kahit na noong time na nag-asawa na ako ay hindi pa rin nila ako tinigilan. Madalas ako mapagkamalang dalaga kahit na noong nagkaroon na kami ng anak ng asawa ko. Samantala'y hindi rin ako palalabas ng bahay. Naging housewife ako pagkaraan kong makapag-asawa. Bagamat meron akong home-based na trabaho noon para matulungan ko si Mister sa pagpuprovide ng pera sa pamilya. Sa kabilang banda ay puro kulong lang kami sa kwarto ng anak ko. At yung asawa ko naman ay nag-ibang bansa para may ipambili kami ng sarili naming bahay. Nang mga panahong yon ay nangungupahan lamang kami ng anak ko. 3 taon din yung tiniis namin bago kami nakabili ng sarili naming bahay sa San Pedro, Albuera, Leyte. Nung una, Papa Dudut, ay tahimik naman ang bahay. Maliwalas at wala namang kaming nararamdamang kakaiba. Pero dahil sa deboto akong Katoliko, ay pinablessingan ko ang bahay namin sa isang pare. Marami noon ang dumalo mula sa mga kamag-anak namin at tuwang-tuwa sila dahil maganda at malaki ang bahay na nabili namin ng asawa ko. Pagkatapos ng blessing ay maayos naman ang buhay namin doon. Pero hindi ko po akalain na sa muling pag-alis ng asawa kong si Romel para magtrabaho ulit sa ibang bansa ay makakaranas ako ng hindi pangkaraniwan sa bahay na yon. Isang gabi, kukuha sana ako ng maiinom nang biglang may napansin akong isang aninong itim na labas-pasok sa isang bakanting kwarto. Hindi ko alam kung isang anino lamang ba yung nakita ko or marami sila. Hindi naman ako matatakotin na tao. Mas takot pa nga ako sa buhay na tao kasi pwede kaming mapahamak ng anak ko. Lalo pat usong-uso noon ang akyat bahay sa lugar namin. Mabalik tayo. Yun na nga, Papa Dudut, binaliwala ko na lamang ang lahat at inisip ko na baka naalimpungatan lamang ako. Lumipas ang isang araw. Habang naglalaba ako sa baba, iniwan ko yung anak ko sa itaas habang natutulog sa duyan
nang bigla na lamang itong umiyak at dali-dali ko namang inakyat para kargahin ito. Ang ipinagtataka ko lamang, nung pag-akyat ko sa kwarto ay nakita ko na parang may umuugoy sa duyan kahit na wala namang ibang tao sa itaas bukod sa anak ko. Imposible naman kung hangin kasi hindi naman mahangin. Kaya't kinarga ko na ang anak ko at pinatulog na lamang sa sala. At saka ko binilisan ang paglalaba para mabantayan ko na ang aking anak. Madami pang nangyaring kababalaghan sa loob ng bahay namin, Papa Dudut. Nariyan yung kusang gumagalaw, yung mga gamit namin. Tulad ng mga plato, kutsara, mga baso, tapos ay biglang nagbubukas ng mag-isa ang mga gripo. Nung una ay nakakaya ko pa pero natakot na rin po ako. Kinalaunan, kaya muli akong nagpatawag ng pare para bendisyonan ulit ang bahay namin. Pagkatapos noon ay naging kampante ulit ako dahil akala ko talaga ay matatapos na ang lahat ng nangyayaring kababalaghan sa bahay. Pero parang nagkamali yata ako noon. Isang gabi habang natutulog kami ng anak ko ay nanaginip ako ng isang lalaki. Akala ko yung asawa ko, Papa Dudut, pero imposible kasi nasa malayo siya. Ibang lalaki ang nakita ko. At pagkakita ko sa kanya ay hindi ko maiwasang humanga. Napakakisig ng pangangatawan nito at para siyang foreigner. Ang gwapo ng mukha niya, Papa Dudut, para siyang yung cover sa mga Tagalog romance pocketbooks. Samantala sa panaginip ko, lumapit siya sa akin at may sinabi pa siya sa akin na matagal na daw niya akong pinagmamasdan dito sa bahay. Na gusto daw niya ako. Sinabi ko naman sa kanya na may anak na ako at asawa. Pero hindi pa rin siya nakatiis at bigla niya akong niyakap kaya tinulak ko naman siya papalayo. Nakita ko sa mukha niya yung pagkainis. Sino ka ba? Bakit ka ba nandito sa bahay namin? Ang sabi ko sa kanya. Pero hindi na siya nakasagot kasi bigla itong naglaho na parang bula. Doon ako nagising at na-realize kong panaginip lang pala ang lahat. Tinignan ko yung orasan, malapit na palang mag-alas 3 ng madaling araw. At dahil naman sa matinding panunuyot ng aking lalamunan, kumuha ako ng tubig para mahimasmasan. At hindi lang yon ang gabing ginagambala ako ng lalaking yon, kundi marami pang gabi. Hindi ko talaga mawari noon kung bakit palagi siyang dumadalaw sa panaginip ko. Hanggang sa muli ko siyang napanaginipan. May sinabi siya sa panaginip ko na huwag daw akong magtiwala sa asawa ko dahil sasaktan lang daw ako nito. Kasi may babae daw itong kinahuhumalingan sa ibang bansa. Hindi ito gagawin sa akin ni Romel at sinisiraan mo lang siya sa akin para magkahiwalay kami. Para magawa mo ng gusto mo. Galit kong sabi noon sa kanya. Papa Dudut, iyak ako ng iyak noon. Binigyan niya ako ng itim na tela para ipahid sa pisngi ko. Sabi niya, kung sasaktan ka niya, huwag kang mag-alala. Mabubuhay pa rin kayo ng anak mo. Sa anong paraan? Paano kami mabubuhay kung walang bubuhay? Tanong ko naman. At bigla na naman itong naglaho. Pagkagising ko ng maaga ay tinawagan ko kaagad ang asawa ko sa pamamagitan ng video call. Pero hindi siya online. Lumipas sa mga araw ay hindi ko na siya makontak kaya tinungo ko yung mga kamag-anak niya kung may komunikasyon ba sila ng asawa ko. Pero wala na daw. Umuwi na lamang ako noon sa bahay at inisip na lamang na baka nasiraan lang yung cellphone niya. Kaya hindi na makontak. Habang ako'y pauwi ay may bigla akong nakabangga na isang matandang babae. Siguro yung mga 50 anyos na yung edad niya. At may sinabi pa siya sa akin. May sumusunod daw sa akin na isang dalakit nun. Malaki daw ang pagkagusto nito sa akin.
At ang nakakatakot pa doon, ang sabi pa niya, kasama ko lang daw ito sa bahay. Siyempre nagulat ako nang marinig ko yon mula sa matandang yon. Hindi ko alam kung naniniwala ba ako sa kanya o iisipin na lamang na meron itong sakit sa pag-iisip. Bukod pa roon ay marami pang sinabi sa akin ng matanda tulad ng lapitin daw talaga ako ng mga elemento simula noong pagkabata ko. Ang ganda ko raw kasi. Bukod sa mahabang buhok ko ay maputi rin ako kaya attractive daw ako sa mga tao at mga hindi tao. Pagkatapos kong narinig ang sinabi ng matanda, isinantabi ko na lamang muna yon kasi mas iniisip ko yung asawa ko. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari sa kanya. Hindi naman ako naniniwala sa mga sinasabi ng lalaki sa panaginip ko. Kasi imposible talagang magkatotoo yon. Kaya't pinalagpas ko na lamang din ang lahat at hinintay ko na lamang na tumawag sa akin si Romel. Hanggang sa noong gabing yon ay may pinakita sa akin yung kaibigan ko na may Minay Day si Romel. Doon ko na-discover na may second main account pala ang asawa ko at blinak pala niya ako sa account na yon. Mura talaga ako ng mura at hindi ko alam ang gagawin ko. Nakita ko na may ibang babae yung asawa ko. Nakahiga sila sa kwarto tapos ay ginawa pang unan yung legs ng babae. Ang sweet nila sa picture. Papa Dudut. Parang nanginig lahat ng katawan ko at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. At bakit ako niloko ng asawa ko. At doon nga ay unti-unti akong nagkaroon ng depression. Minsan nga iniisip ko sana'y mamatay na lamang ako. Pero iniisip ko yung anak ko. Magiging kawawa kapag nawala ako. At yun nga habang nade-depress ako sa nangyayari, nararamdaman ko yung presensya ng lalaki. Parang nasa tabi ko lamang siya. Para bang may bumubulong sa akin. Hindi ko maintindihan yung salita niya. Parang ibang lengguwahe. At kapag naririnig ko yon ay gumagaan ang pakiramdam ko. Isang gabi habang natutulog na naman ako, napanaginipan ko na naman yung misteryosong lalaki at isa ito sa panaginip na hindi ko makakalimutan. Ang sabi niya sa akin ay bukas daw ay may mababalitaan daw ako tungkol sa asawa ko at ikakasaya ko raw ito. Sinabi ko naman sa kanya na sino ba siya at kung ano ang pangalan niya. Doon ay inamin niya sa akin na isa raw siyang engkanto. Hindi pa nga ako maniwala noong una kasi ang alam ko, ang mga engkanto ay kulay puti ang kanilang mga damit. Ito kasing lalaking nasa harapan ko ay itim. Hanggang sa natandaan ko yung sinabi ng matandang babae sa akin na meron ngang dalakit noon ang sumasabay at sumusunod sa akin. Hindi ka engkanto, isa kang dalakit noon, ang sabi ko sa kanya. Hindi na mahalaga yon, Daxi. Ang importante ay magkasama tayong dalawa palagi, aniya. Dagdag pa ng dalakit noon. Matagal na raw siya sa bahay na ito. Hindi pa raw ito napatayo. Dati daw kasi itong malaking puno ng akasya. Nung pinuto lang ng may-ari ng lupa kasi kailangan nilang maipatayo kaagad yung bahay. Hindi kami nananakit ng tao. May sarili din kaming mundo. Katulad ninyo, Daxi. Gusto kong mapalapit sa iyo. Masaya na ako kahit sa panaginip mo lang ako nakikita. Ang sabi ng dalakit noon sa panaginip ko. Ano palang pangalan mo? Tanong ko noon sa kanya. Ang pangalan ko ay Ishrahan. Nakangiting sagot niya sa akin. Hindi ko sure kung tama ba talaga yung narinig ko. Ngumisi ito sa akin at unti-unti itong nawala sa panaginip ko. Teka lang, Ishrahan. Pahabol ko pang sabi pero tuluyan na siyang naglaho at nagising na ako bigla. Tinignan ko yung orasan, 3:45 AM pa pala. Hindi ko alam pero ang gaan ng gising ko ng sandaling yon. Yung takot ko sa bahay ay napalitan ng para bang safe na ako. Habang pabalik na akong
matulog ay hindi ko na malayan na kinikilig na ako. Sinampal ko ang sarili ko. Ano nangyayari sa akin? Ang sabi ko pa sa sarili ko. Dala lang siguro yon ng anxiety ko kaya nakakaramdam na ako ng ganon. Kinabukasan, habang tapos na ako sa gawaing bahay, pumunta ako sa tindahan para bumili. Sinabi sa akin ng kapitbahay ko na meron daw akong dapat na malaman. Daxi, tingnan mo yung post ng asawa mo. O nadisgrasya pala siya sa motor doon sa Jeddah. Ang laki ng sugat niya sa may binti. Nako, karma na nga ito sa pinaggagawa niya sa iyo. Sabi ng Marites doon sa amin. Pasalamat siya at yan lang ang napalaan niya. Buti at hindi siya namatay. Dagdag pa nito. Hindi ako kumibo at nakaramdam kasi ako ng lungkot at pagkabahala. Kahit na gano'n ang ginawang panloloko sa akin ni Romel ay asawa ko pa rin siya. At patuloy pa rin naman siya sa pagpapadala ng pera sa akin kahit na mayroon na siyang ibang babae doon. Pero hindi ako makapaniwala na nagkatotoo nga yung sinabi sa akin ng dalakit noon. May mababalitaan raw ako kinabukasan. Pagkarating ko sa bahay, bigla akong nagsalita. Kung totoo ka man na nagpapakita sa panaginip ko, magpakita ka ngayon mismo. Gusto kong malaman kung ikaw nga ba ang may pakana ng lahat ng ito, ang sabi ko pa. Naghintay ako sa sagot niya pero yung response ay biglang humangin ng malamig. Bigla tuloy nagsitayuan ang balahibo ko sa batok. Grabe? Ganun lang yun, may pahangin effects lang, ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay buwaba na lamang ako para magluto ng pagkain namin ng anak ko. Samantala, ang buong akala ko ay hindi na magpapakita pa sa akin ang asawa ko. Pero isang linggo pagkaraan niyang maaksidente ay nagulat na lamang ako nang umuwi siya sa bahay namin. Alangan namang hindi ko siya tanggapin. Mag-asawa pa rin kami kahit na niloko niya ako. Tinanggap ko siya ulit, Papa Dudut. Kinausap niya ako at nangako siya sa akin na hindi na daw niya uulitin yung panloloko niya. Dahil mahal ko pa rin naman si Romel at ayaw ko ng broken family ay pinatawad ko na lamang siya, Papa Dudut. Pero yung akala kong mahal ko pa rin siya ay unti-unti na palang nawawala. Simula kasi nang bumalik siya ay nawala na ako ng gana kay Romel hanggang sa na-realize ko na lamang na hindi ko na pala siya mahal. Hindi kami naghiwalay pero sobrang lamig ng relasyon namin ang mga panahong yon. Kaya nang gumaling siya at nakapag-abroad ulit ay hindi na ako nalungkot noon. Samantala isang maulan na hapon. Hindi ko namalayan na nakaidlip ako tapos ay nanaginip. Nasa ibang lugar daw ako. Sobrang ganda ng paligid, ang daming bulaklak na iba-iba ang kulay. Habang pinagmamasdan ko yung mga tanawin, ay may naririnig akong parang agos ng tubig. Kaya hinanap at nilapitan ko yon. Doon ay namangha ako dahil isa pala yung waterfalls. Sobrang linaw ng tubig. May mga ibon pa akong naririnig na para bang nag-aawitan. Habang ako'y natutuwa sa mga nakikita ko ay biglang may tumapik sa akin, isang lalaking pamilyar ang mukha. Nakaguhit sa kanyang mukha ang matatamis niyang ngiti habang tumitingin sa akin. Isharhan? Ikaw ba yan? Bakit ka narito? Anong ginagawa mo dito? Kanina mo pa ba akong sinusundan? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Hindi pa rin mawala yung ngiti sa labi niya habang tinanong ko siya. Oh, ayan na lang ba ang response mo? Sabi ko habang nagtataka pa rin ako. Oo. Kanina pa kitang pinagmamasdan. Ito ang lugar ko. Dito ako nakatira simula pa lang. Dahil nga isa akong dalakit noon. Ang sabi niya. Hindi ba ang dalakit noon ay parang engkanto rin? At saka huwag kang magagalit pero ang alam ko,
Kapag sinabing dalakit nun, masasama kayong mga engkanto. Diretsahan kong sabi. Ine-expect ko na magagalit siya sa akin pero hindi. At sa halip ay natawa lamang siya. Fake news yun, ang sabi niya sa akin. Natawa lang din ako sa sinabi niya. Saan ba ang mga magulang mo? Tanong ko naman. Biglang umibang ang ekspresyon ng mukha niya. Sa mundo ng Dalakitnon, walang pamilya dito. Hindi katulad ninyong mga tao. At meron kaming tinatawag dito na kataas-taasang pinuno. At meron ding bagay na kaya namin na hindi kaya ninyong gawin bilang isang tao. At meron din kayo na tao na hindi kayang gawin ng isang Dalakitnon. Paliwanag niya sa akin. At ano naman yun? Tanong ko sa kanya. Ang maging malaya kahit sa anong oras. Gusto kong maging isang tao tulad mo, Daxy. Pero wala akong sapat na kapangyarihan kasi isa lamang akong ordinaryong nilalang. Malungkot na tugon niya sa akin. Hinawakan ko ang pisngi niya at ngumiti. Pare-pareho lang naman ang buhay ng mortal at immortal. Ang tao kasi maraming pagdadaanan na problema. Hindi mo lang alam yon. Kaya maswerte ka. Nasa lugar na ito ka nakatira. Sambit ko sa kanya. Pagkatapos ay may sinabi siya sa akin na hindi ko maintindihan. At unti-unti niyang nilapit ang mukha niya sa akin para halikan ako. Papa Dudut, ang lakas talaga ng pintig ng puso ko para itong sasabog sa kaba. Hinalikan niya ako sa labi at doon ko lang napagtanto na umiibig na pala ako sa nilalang na hindi pwedeng maging kami. Alam kong pagtataksil yon sa asawa ko. Pero panaginip lang naman ito, hindi ba? At yun nga, habang hinahalikan niya ako, di na talaga mapigil ang bugso ng aming damdamin. Nadala na ako sa pangyayari at iniisip ko na lamang na hindi ito totoo. Nagising na lamang ako na pawis at para bang sobrang tagal ko sa pagkakatulog. Nadala talaga ako sa panaginip ko na yon. Lumipas nga ang ilang buwan. Nagtataka na ako kung bakit hindi ko na napapanaginipan si Israhan. Nami-miss ko na siya. Para na akong mababaliw. May time nga na kinakausap ko na lamang ang sarili ko at nagbabaka sakaling naririnig niya ako. Pero hindi ko alam kung naririnig niya ba talaga ako. At napansin ko na hindi na pala ako dinatnan ng buwan ng dalaw. 2 buwan. Iniisip ko na lamang na baka stress lamang ito kaya't hindi ako dinadalaw. Hanggang sa naging 5 buwan na. Iniisip ko tuloy na buntis na ako. Paano kung nagkatotoo yung panaginip ko na may nangyari talaga sa amin? Dali-dali akong pumunta sa pharmacy para bumili ng pregnancy test kit. Ginamit ko kagad ito pagka uwi ko sa bahay. Nang matapos ko na itong patuluan ay biglang humiwalay ang katawan ko sa natuklasan ko. Ang init ng tenga ko, sobrang kinilabutan ako. Diyos ko, buntis ako. Paano nangyari ito? Hindi maaari ito. Halong kaba ang naramdaman ko. Totoo nga ang nangyayari lahat sa panaginip ko. Totoo nga si Israhan, ang kasintahan kong Dalakitnon sa panaginip ko. Hindi ko talaga pinaalam sa asawa ko ang nangyari sa akin na noon ay nasa abroad pa nagtatrabaho. Tinanggap ko yung pinagbubuntis ko. Natatakot lamang ako sa maaring sabihin sa akin ng mga tao. Alam ng lahat na nasa Jeddah si Romel, baka sabihin nilang may kabit ako kaya ako nabuntis. Hindi ako lumalabas ng bahay na yon at nagkulong lamang kami sa bahay. Isang gabi hindi ako makatulog at iniisip ko yung nangyari sa akin at kay Israhan. Ano na kaya ang nangyari sa nilalang na yon at bakit hindi na siya nagpaparamdam sa akin? Biglang sumakit ang tiyan ko at sobrang sakit talaga at nahihiya akong humingi ng tulong. Tinis ko na lamang ang sakit hanggang sa may lumabas na sa aking isang likidong pulang-pula. Hindi maaari, hindi pwedeng mamatay ang anak ko. Lumabas sa akin ang isang maliit na fetus, hindi pa ito masyadong nabuo.
Kinuha sa akin ang pinagbubuntis ko, Papa Dudut. Masakit sa akin yon kahit napaka-misteryoso ang nangyari. Nilagay ko ang maliit na fetus sa garapon. Inilibing ko ito kahit mahina pa ang katawan dahil wala pang araw. Nilibing ko ito sa gilid ng bahay na walang nakakaalam. Iyak ako ng iyak. Ano ba talaga ang nangyayari? Panaginip lamang ba ito? Alam kong kinuha siya sa akin ng nilalang na yon. Pagkatapos kong mailibing ang fetus na lumabas sa pagkababae ko, siguro yung mga around 3 AM yon, ay nilinis ko na ang aking sarili. Tapos ay nagpahinga na ako. Sinubukan kong matulog ulit pero hindi na ako dinalaw pa ng antok. Tinatawag ko na rin ang pangalan ni Ishrahan pero hindi ko na talaga maramdaman ang kanyang presensya. Kaya umiyak na ako sa sobrang pangungulila. Hanggang sa dumating ang panibagong gabi na hindi ko maintindihan. Matutulog na sana ako dahil gusto ko nang ipahinga ang utak ko. Nang biglang hindi ako makagalaw. Gusto kong sumigaw pero ayaw. Nakaharap daw ako sa malaking puno, as in napakalaking puno. At alam kong hindi ordinaryong puno yon. May nakikita akong isang lalaki na pamilyar sa akin. Balungkot ang mata niya habang nakatingin sa akin. Daxi, patawarin mo ko. Hindi na ako pwedeng magpakita sa iyo sa panaginip mo dahil nagagalit sa akin ang mga kalahi ko. Sagot ni Ishrahan. Ishrahan? Ano nangyari sa iyo? Bakit? Patawarin mo ko't nawala ko yung anak natin, ang sabi ko sa kanya. Alam ko yun, Daxi. Hindi pwedeng mabuhay yung anak natin sa mundo mo. Sana'y napatawad mo ko. Kung hindi lang sana kita minahal, hindi mangyayari sa atin to. Pinarusahan nila ako ngayon at ikaw ang magiging miserable ang buhay mo kung hindi kita lalayuan. Ang mga dalakit nun para sa mga dalakit nun. Ang engkanto ay para lamang din sa kapwa niya engkanto. Ang mga tao ay para din sa kapwa nila kaya patawarin mo ko. Para din to sa atin. Naluluhang sabi niya. Pagkatapos noon ay naghubad na ng pangitaas si Ishrahan at pinakita niya sa akin ang kanyang katawan. Puro yung sugat. Nanlumo ako sa aking mga nakita. Ishrahan, bakit naman sila ganyan sa iyo? Nagmahal ka lang naman, hindi ba? Tugon ko. Huling pagkikita na natin to sa panaginip mo. Papalayain na kita. Huwag kang mag-alala at babantayan pa rin kita kahit na hindi na tayo pagtatagpuin sa panaginip mo. Sabi niya sa akin. Ishrahan, hindi ko kaya ito. Mababaliw na ako. Gusto ko makasama ka kahit panaginip lang. Iyak na ako ng iyak noon. Patawarin mo ako, Daxi. Mahal na mahal kita. Sana balang araw ay magkasama rin tayo. Isa lang akong ordinaryong dalakit noon sa mundo namin. Isang mababang uri ng engkanto. Wala akong kakayahan na magbalat kayo ng tao. Pero huwag kang mag-alala. May kakayahan akong protektahan. Protektahan ka sa mga ikakapahamak mo. Ako ang puprotekta sa iyo. Nandito pa rin ako kahit na hindi mo na ako nararamdaman. Tugon niya sa akin. May inabot siya sa akin na isang sanga ng puno. Hindi yun ordinaryong sanga, kakaiba yon. Kunin mo ito, Daxi. Kailangan mo ito. Aniya. Anong gagawin ko dito? Hindi ko kailangan to. Ang kailangan ko ay ikaw, Ishrahan. Sambit ko sa kanya. Hindi siya nagsalita at bigla siyang naglaho sa panaginip ko. At yung punong malaki sa harapan ay biglang naging isang bahay na. Ishrahan, teka lang. Huwag ka munang umalis. Iyak na sambit ko at bigla akong nagising sa panaginip na yon. Hindi ko na makikita pa si Ishrahan. Hindi ko na masisilayan ang maamon niyang mukha. Biglang lumamig ang paligid. Alam kong nandun ang presensya niya. Sa pagkakataon na yon ay umibig ako sa nilalang na yon. Hindi dapat mangyari ito, Papa Dudut.
Pilit ko siyang kinalimutan pero hindi ko magawa. Ilang araw ang nakakalipas. Tumawag yung asawa ko sa akin, good news daw kasi na-promote daw siya sa trabaho. Lalaki ang pera ang ibibigay niya sa akin. At yun, pinadala niya sa akin yung pera. Pero hindi ko nagawang maging masaya dahil ang laman ng puso ko noon ay walang iba kundi si Ishrahan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan si Ishrahan. Ang nilalang na naging parte ng buhay ko. Alam kong binabantayan niya lamang ako kasi nakakaamoy ako minsan ng pabango. Alam kong unique ito at si Ishrahan lamang ang maaaring gumawa noon. At may time nga na parang nananaginip ako pero hindi ko na maalala kinabukasan. Pilitin kong maalala pero hindi ko talaga maalala. Sana man lang sa susunod ay maalala ko na kung ano ang napanaginipan ko. Sa tingin mo, Papa Dudut, ako lang bang nakakaranas nito? Ano ang gagawin ko? Pilit kong kinakalimutan siya pero tumatatak pa rin siya sa isipan ko. At eto nga, meron akong kapatid na pulis na isa ring sketch artist. Based sa description na binanggit ko ay naiguhit niya ng tamang itsura ni Ishrahan. Tapos sa tulong ng Artificial Intelligence or AI ay nagkaroon ng buhay ang litrato ni Ishrahan. Ang AI generated picture ni Ishrahan ay kasama kong isesend sa aking sulat para makita ng mga listeners and subscribers mo kung ano ang itsura ng dalakitnon na minahal ko. Samantala hanggang ngayon, parang niloloko pa rin ako ng asawa ko. Kahit malayo siya ay ramdam ko pa rin na nangangaliwa siya sa akin. Pero wala na akong pakialam sa kanya. Ang sa akin lang ay suportahan niya kami at bahala na siya sa buhay niya. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Papa Dudut. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Daxi. Maraming salamat, Daxi, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Nakakalungkot na malaman na umiibig ka sa isang engkanto o dalakitnon. Pero ito lamang ang isipin mo, ang tao ay para sa kapwa-tao at ang engkanto o dalakitnon ay para sa kapwa niya engkanto o dalakitnon. Bagay na sinabi rin sa iyo ng iyong pinakamamahal na dalakitnon. Magkaibang mundong inyong ginagalawan at kahit nasabihin nating walang imposible sa pag-ibig ay may malaking barrier sa inyong relasyon at mahihirapan kayong tanggalin yon. Para sa ikakaluwag ng iyong isipan, magpakonsulta ka sa isang eksperto o psychiatrist nang sa ganon ay matulungan ka niya sa iyong pinagdaraanan. Humingi ka rin ng tulong sa mga mahal mo sa buhay. Baka meron silang maibibigay na magandang payo sa iyo. At kung toxic na ang relasyon ninyo ni Romel, mabuti pang kausapin mo siya. Baka kasi yan ang dahilan kaya nagugulo ang iyong isipan. Sa huli, Daxi, ang maipapayo ko sa iyo ay magdasal ka ng taimtim sa Diyos. Humingi ka ng gabay sa Kanya, sigurado kung hindi ka niya pababayaan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para po sa iba naming mga horror stories na ina-upload sa channel na ito. Narrated by Jason Steele. Likewise, manalo ng 500 pesos GCash sa Papa Dudut Family YouTube channel. Kung papaano, manood po kayo sa aming latest episode sa Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga
ay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa